Welcome sa ating vlog, ang The Powerful Christian. Ngayon ating sasagutin yung mga tinuturo ng mga kapatid nating mga protestante na ang hindi tayo dapat maumpisan sa tao, kundi sa Diyos diretso. Diyos lang naman talaga ang nakakapagbigay ng absolution, no, sa ating mga kasalanan. So, biblical ba talaga ang kumpisan sa pare? O ito'y gawa-gawa lang ng simbahang katolika? Ngayon ating sasagutin ang mga paratang ng ating mga mahal na mga protestante regarding sa Sacrament of Confession. But before that, manalangin muna tayo. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Ngayon ating babalikan kung talaga bang biblical ang confession o Sacrament of Confession. Dahil kinukote po ng ating mga mahal na mga kapatid sa ibayong pananampalataya ang Mark chapter 2 verse 7. Ito ang nakasulat dito. Bakit namumusong ng ganito ang taong ito? Sino ang makapagpapatawad ng mga kasalanan? Hindi ba ang Diyos lamang? So, klaro-klaro, no, na oo nga, no, baka pag nabasa mo itong word na hindi ba ang Diyos lamang ang makapagpapatawad, talagang pag narinig mo ito, talagang sasabihin mo na oo nga, no, Diyos lang naman talaga nakakapagpatawad. So, bakit kailangan pa tayong lumapit sa mga pare? Tao lang naman sila, hindi sila Diyos. So, pag hindi natin i-contextualize yung buong chapter na to, pag hindi natin binasa ng buo, ay talagang masasabi natin na mali talaga ang aral ng Katoliko. At sasabihin natin na hindi talaga biblical ang Sacrament of Confession. Let us remember that Sacrament of Confession is one of the most important part sa ating magisterium. So, tunay nga ba na hindi biblical at gawa-gawa lang ito ng simbahang Katolika? Ang sagot po ay hindi. Dapat, kapag tayo ay nagbabasa ng Biblia, at inuulit-ulit ko po itong sasabihin na ang pagbabasa ng Biblia po ay dapat contextualize natin. Babasahin natin ang buo. Hindi lamang ang isang verse lamang ang babasahin para tumugma ito sa ating prinsipyo na ipinaglalaban. Mali po yan. Ang pagbabasa po ng Biblia ay parang hindi po isang comics. Babasahin mo natin sa chapter 6 tapos ituloy pa natin ang pagbasa sa chapter 8. Ito ang nakasulat dito. Kung si Jesus ba talaga ang nagsabi na ang nakapagpapatawad ng kasalanan ay ang Diyos lamang. Si Jesus ba talaga ang nagsabi nito o ibang tao? Kung babasahin niyo sa chapter 6, sa Mark chapter 2 verse 6, ang ilang mga guro ng kautusan na nakaupo roon ay nagtatalo-talo sa kanilang sarili. So, sa chapter 6 pa lang, ang mga guro ng kautusan, nagtatalo-talo sila. Sino ang pinagtatalunan nila? At ang sabi dito sa chapter 7, bakit namumusong ng ganito ang taong ito? Sino ang makapagpapatawad ng mga kasalanan? Hindi ba ang Diyos lamang? Diretso tayo sa chapter 8. Nang matalos ni Jesus sa kaniyang espiritu ang kanilang pagtatalo. So ibig sabihin, si Jesus pala ang pinagsasabihan ng mga guro ng kautusan. Siya pala ang pinagtatanungan dito. Bakit kaya? Ating i-continue. Sinabi niya sa kanila, bakit ninyo pinagtatalunan ang mga bagay na ito? Alin ba ang higit na madaling sabihin sa paralitiko? Pinapatawad na ang iyong mga kasalanan o tumindig ka at buhatin mo ang iyong higaan at lumakad ka. So ibig sabihin, ang nagsabi ng sino ang makakapagpatawad ng kasalanan ito, hindi ba ang Diyos lamang, ay hindi po si Jesus. Ang nagsabi doon ay ang mga Pariseo, ang mga guro ng mga kautusan. So maling-mali po talaga. Kaya huwag po tayo magpadala sa mga maling mga aral na ibinibigay sa atin ng mga pastor o mga kaibigan nating mga protestante. So, nabasa na natin na hindi pala mismo si Jesus ang nagsabi nito sa Mark chapter 2 verse 7. Ayun, biblical nga ba ang aral ng Sacrament of Confession o ang kumpisan? Ang sagot, oo. Ayun, ating babasahin sa 1 John chapter 1 verse 9 to 10. Ano ang sabi? Sa New International Version po. If we confess our sins, He is faithful and just, and He will forgive us our sins and purify us from all unrighteousness.
Klaro-klaro po, nakasaad dito, if we confess our sins, He is faithful. Ang Panginoon daw ay faithful at may hustisya. And He will forgive us our sins and purify us from all our unrighteousness. So, klaro-klaro na meron palang confession na dapat gawin para tayo mapatawad, para tayo mapurify, malinis sa ating mga kasalanan. Babasahin natin ngayon sa Ecclesiastes chapter 5 verse 6. Ito ang sinabi, better not to promise at all than to make a promise and not keep it. Don't let your own words lead you into sin, so that you have to tell God's priest that you didn't mean it. So, ano sabi dito? Don't let your own words lead you into sin, so that you have to go and tell to God's priest that you didn't mean it. Ano ba ibig sabihin nito? Klaro-klaro, sabi dito, kailangan tayong lumapit sa pari ng Diyos, hindi pastor, upang isabi natin ang ating mga kasalanan. Klaro-klaro. Go to priest so that you have to go and tell to God's priest that you didn't mean it. Klaro-klaro po, biblical talaga na kailangan tayong lumapit sa pari at isabi ang ating mga kasalanan. Ito pa, babasahin natin ngayon sa 2 Samuel chapter 12 verse 13 to 14. Ano ba ang sinabi dito? Then David confessed to Nathan. Sino ba si Nathan? Isa po siyang propeta. At ang mga propeta po ay pare. So, anong sabi dito? Then David confessed to Nathan. Sabi ni David, I have sinned against the Lord. Nathan replied, yes, but the Lord has forgiven you, and you won't die for these sins. Nevertheless, because you have shown utter contempt for the word of the Lord, by doing this, your child will die. So, ibig sabihin, talagang sa panahon pa ng Old Testament, sa panahon pa ni Haring David, ay meron na talagang confession. Biro mo, word for word, si Haring David nang pisal kay Nathan, at ang reply ni Nathan, napatawad ka na ng Diyos sa iyong mga kasalanan. Pero, dahil sa iyong nagawang kasalanan, meron pa ring reparation, mga damages na dapat mong bayaran. At by doing this, your child will die. Pinatay ng Diyos ang kanilang anak ni David kay Bathsheba. Dahil let us remember, nagkasala si David nung gusto niyang, o pinatay niya talaga, pinapapatay, gusto niya talaga mamatay si Uriah. So ang ginawa niya, pinapunta niya sa gera si Uriah, sa pinaka-in front talaga, pinapunta niya doon, syempre namatay talaga si Uriah. At ano ba yung purpose ni Haring David nun? Kapag namatay si Uriah, kukunin niya na si Bathsheba. At nabuntis nga si Bathsheba at nagkaroon sila ng anak. At yung anak nila ni Bathsheba, pinatay ng Diyos. So, biblical po talaga ang aral ng ating inang simbahan. Let us remember po na kapag tayo ay nagkumpisal, tayo po ay napatawad, especially sa mga mortal sin. Napatawad na po yun. But, meron pa rin tinatawag na reparation of our sins. At yun nga, meron tayong tinatawag na purification, o kapag namatay ang isang tao, at siya ay namatay with a sanctifying grace, at hindi niya napagbayaran ito dito sa lupa, merong purification, at pagbabayaran niya doon sa purgatorio. At ang purgatorio, tinatawag yun ay purification of fire. At sabi nga sa isang santo, na ang init ng impyerno, yung fire of hell, ay kasing init lamang sa fire ng purgatory. Ang kaibahan nga lang, ang purgatorio, save ka na, pero may purification, ipipurify ka na. Pero kapag nasa impyerno ka na, wala na talagang kaligtasan. Forever na po talaga eternal. Billions, trillions, forever, eternal na po ang suffering. Pero sa purgatory po, for the meantime lang, ligtas na po talaga sila. Kahit anong gawin doon, ligtas na po sila. But they still need to pay for reparation. Parang ano yun eh, ikaw ay isang nagtatrabaho bilang isang katulong. Tapos, nabasag mo yung plato, yung pinggan. Nung nabasag mo ang mamahaling pinggan, nagalit sa iyo ang amo mo. So, nanghingi ka ng tawad. Pinapatawad ka ng amo mo. Pero, sasabihin ng amo mo, pinapatawad kita, pero kailangan mong bayaran. Sa Mark chapter 1 verse 5, sa Good News Translation, ano sabi dito? Many people from province of Judea and the city of Jerusalem went out to hear John, and they confessed their sins, and he baptized them in the Jordan River.
So, ibig sabihin, sino ba si John the Baptist? Siya po ay isang the last prophet. At let us remember na ang lahat ng mga propeta po ay pare ng Diyos. Sila po ay mga pare. At anong sinabi dito? They confess their sins. They confess their sins to St. John the Baptist. So, klaro-klaro po. Dahil dito sa Gawa, chapter 19, verse 18, dito po kasi sa St. Paul ay nagpunta sa Efeso. At maraming mga Hintil at mga Hudyo po ang nagpa-convert at nagpa-bautismo kay St. Paul. Dahil marami pong mga kababalaghang ginawa sa St. Paul dito sa lugar. At talagang maraming mga Hintil po at hindi mga sumasampalataya sa Diyos ang nagpa-bautismo at nagpa-convert po. So, dito natin malalaman na before sila nagpa-baptize, ay nag-confess sila sa kanilang makasalanan. Dito nga, maraming mga salamangkero ang nagdala ng kanilang mga aklat at sinulog ito ni St. Paul. So talagang ito din ang ginawa ng ating mga exorcist priest, no? Na ang mga nag-i-exist pa nga sa unang panahon, yung mga faith healer, yung mga makukulam. Yung unang panahon pa lang hanggang ngayon, meron pa rin. So, kahit na kay Father Darwin, kapag yung mga makukulam, yung mga faith healer, before sila mag-confess, sinusurrender nila ang kanilang mga agimat o mga aklat na pinipipray nila sa kanilang pangungulam or ano ba, etc. So, talagang sinusunod natin, no? From exorcism, from confession, talagang nandyan, biblical po lahat ng ginagawa natin. So, ating babasahin ngayon sa Acts of the Apostles, sa English, i-translate natin, no? Many of those who believe now came and openly confess what they have done. So, talagang biblical talaga. Confession ay biblical. Bakit kailangan nating mangumpisal? O nga, no? Kasi pwede naman tayong confess na lang sa Diyos diretso at tayo papakinggan pag nag-confess tayo ng buong puso at talagang papatawarin tayo. Ano ba ang sabi ni Saint John sa 1 John chapter 5 verse 16 to 17? Ito po ang nakasabi dito. So bakit kailangan natin i-confess yung mga mortal sin, yung mga mabibigat na kasalanan? Ito ba ay biblical? Ngayon ating babasahin. Sabi dito, if anyone sees his brother sinning, if the sin is not deadly, he should pray to God and He will give him life. So ibig sabihin, bibigyan ng Diyos ng kapatawaran at siya ay magkakaroon uli ng buhay. Let us remember, yung buhay na yon, ibig sabihin, dahil ang ating katawan po ay temple of the Holy Spirit. Hindi lang Holy Spirit, kundi the Father, Son, and the Holy Spirit, the Holy Trinity. Once ang isang Kristiyano ay nakakumit ng isang mortal sin po, automatic, ang the Holy Trinity ay aalis sa ating katawan at ikaw ay 100% pagmamay-ari na ng demonyo. At ang demonyo po, binibigyan mo siya ng freedom. Meron na siyang hold sa iyo. Dahil wala na sa iyo ang banal na Espiritu at ang the Holy Trinity. Ngayon, pag tayo po ay nag-confess at lumapit sa pari at may absolution na, magkakaroon ka na ng buhay. Ano ba yung sabi ng buhay? The Holy Trinity. Dahil sila po ang nagbigay ng buhay sa atin. Babalik po sila sa iyo at magiging templo ka uli ng Holy Spirit, the Holy Trinity. So yun po ang ibig sabihin ng He will give him life. Patay po ang kaluluwa kapag wala ang Holy Spirit sa ating kaluluwa. Ipagpatuloy natin. He should pray to God and He will give him life. This is only for those sins is not deadly. So meron palang kasalanan na deadly talaga. There is such a thing as deadly sin. Deadly, ano bang deadly? Delikado, nakakamatay. About which I do not say that you should pray. Anong sabi dito? Anong sabi ni St. John? About which I do not say that you should pray. Ang sabi niya, hindi ko sinasabi sa inyo na kailangan mong ipag-pray para siya ay mapatawad kapag ikaw ay may kasalanan na nakamamatay o deadly. I-continue natin. All wrongdoings is sin. But there is a sin that is deadly. And there is a sin that is not deadly. Meron daw kasalanan na deadly at merong kasalanan that is not deadly. So ibig sabihin, akmang-akma ito sa mortal sin at tinatawag na venial sin. Ang venial sin po, pwede siyang mapatawad. For example, kapag tayo nagsimba at di ba before sa pag nag-start yung mass, sinasabi ng pare, let us confess our sins. I confess to Almighty God and to you, my brothers and sisters. Automatic po, ang venial sin ninyo ay nawala lahat. Papas lahat yan, venial sin po. Kapag nagsimba tayo, automatic po yan. Kapag nagsimba tayo, at kino-confess natin, I confess all my sins unto you, my brothers and sisters that I have sinned. Yun. Papas lahat ang venial sin. Pero yung deadly sin or mortal sin po, kailangan po talagang nating
ipumpisan ito. Dahil ito po ay nakaka-impyerno. At may stronghold sa iyo ang demonyo kapag ikaw ay nasa state of mortal sin. Kaya nga, marami sa atin na mga pamilya na nagkawatak-watak at marami ngayon ang mga nagiging single mom. Bakit? Kasi nagpe-premarital sex. Nagsisex na walang kasal. Sorry po ha, hindi ko po ibig sabihin na saktan ang damdamin ng mga single mom. But this is a reality po, na ito na po talaga yung trend ngayon. Nabubuntis ang isang babae, iniiwan ng lalaki. Bakit po nang kaganon? Kasi po, inuuna natin ang ating mga sexual urges. Nagkakaroon tayo ng mortal sin. At may freedom po ang demonyo na sirain ang buhay mo. Kaya marami nga talaga nasira dahil sa premarital sex. Marami nabubuntis, iniiwan ng mga lalaki at nagiging single mom ang mga babae. Kawawa po ang mga single mom. So, yung pagpatuloy natin, no? So, merong deadly sin at merong sin na hindi naman deadly. Yan ang sabi ni St. John. So, mababasa natin dito sa ating catechism, paragraph 1422. Anong sabi dito? Those who approach the sacrament of penance obtain pardon from God's mercy for the offense committed against Him and are, at the same time, reconciled with the church which they have wounded by their sins and which by charity, ano yung charity? Love po yun. Sa Old English po ang love, charity. By example and by prayer, labors for their conversion. So, paano po, ano? So, napakaganda talaga ng araw ng ating simbahan. Ito po ay biblical talaga. At sinusunod natin from the Old Testament to the New Testament po. So, huwag na tayong magduda sa turo at araw ng ating simbahan po. Dahil ito po ay napakaganda. Nandito na po yung mga sacrament na iniwan sa atin ni Jesus. Gamitin natin ito. Let us use this habang nabubuhay pa tayo. Ito na po yung pagkakataon natin na gamitin natin yung mga sacrament ni Jesus. Sayang. Gamitin natin. Opportunity natin to. Kaya hanggang dito lang po. Sana may natutunan kayo. Salamat at God bless. Bye-bye. Isang video. Ma-connect ka na